Hello mga person! So for today's video, for today's ganap, gagawa nga ako ng scrapbook ng ating angel nyo. Assignment nga nila ito at dalawa nga pala kaming nagtulong dyan. Pinati ko lamang yung isang colored paper na pink sa gitna at nilagyan ko ng onting puwang. Tinupi ko ito sa pamamagitan ng pagpapantay gamit ang ruler at didiniinan ko ito ng hawakan ng gunting para mas malapat siya. Dahil makailangan niya ay magkakaroon siya ng onting space dyan sa gitna, kaya may puwang yan, ganyan. Para pantay ang pagkakatupi at hindi malihis ay gagamitan niya natin yun ng ruler. At saka naman didiinan ulit natin ng gunting. Ito na nga ang kinalabasan ng ating ginawa at ayan nga, natupi ko na siya ng bongga at magkakaroon nga siya ng onting puwang dyan sa gitna. At susunod naman ay kukuha ulit tayo ng one piece of colored paper na color pink. Dito ay gagawin natin ang same procedure. Ang kakaiba lamang dito ay puputulin natin yung kabilang gilid nito. Ayan, ginuhitan ko lamang ng ruler upang matansya ko nga ang kalagitnaan nito at ang mga puwang na gagamitin natin. Medyo lumihis nga yung ballpen pero okay lang yan dahil gugupitin naman natin yung parting yan. At ayan, maglalagay lang tayo ng onting space na kung saan susukat yung ating double-sided na ididikit dyan. Ayan, guguhitan lamang natin para matansya natin kung hanggang saan ang ating gugupitin. Diyan ko nga kasi ididikit itong ating double-sided tape. Kaya yung double-sided tape ang ating pinapang sukat para hindi na tayo mahirapang magtansya. Katapos ko nga lagyan ng markings kung hanggang saan ko ito gugupitin ay tara na at maggupit. Nang magupit ko na nga ang markings na ginawa ko, ay tinabi ko muna yung pinagtabasan. At uulitin ko nga ang procedure kung saan sinusukat ko sa pamamagitan ng ruler para pantay ang pagkakatupi. Gagayahin lang natin yung pagkakatupi katulad sa unang ginawa ko sa colored paper na to. Ang kaibahan lamang ay ginupitan ko to ng kabilang gilid. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina, dinagamitan ko ito ng ruler para pantay ang pagkakatupi. Dahil paminsan niya ay nalilihis kapag tantsameter lamang ang ginamit natin. At ayan nga mga person, didiinan ulit natin yan ng gunting. Para naman mas malapat mabuti ang puwersa ng pagkakatupi. Ayan, kagaya sa una nating ginawa, meron siyang onting puwang sa gitna. At saka naman natin ito lalagyan ng double-sided tape. Dahil nga ito ang magsisilbi nating pandikit upang mapagdugtong natin yung una nating tinuping colored paper na pink at ito namang ating ginawang pangalawa. Nadikit ko na nga ang double-sided tape at tinanggal ko na nga yung kanyang taklob upang maipagdugba na nga natin itong ating unang ginawa at pangalawang ginawa. Sinundan ko lamang yung mga markings na ginawa ko upang magpantay ito at ayan, tingnan nyo nga, natutupi na siya at na-divide na siya into 3. Ang galing nga mga person at sumunod naman ay kumuha ko ng itim na colored paper. Nasa sa inyo nga kung anong color ang gusto nyong ipag-match o ipag-mix dito sa gagawin yung scrapbook. Ito kasi yung mga kulay ng colored paper na available ngayon dito sa amin kaya ito na lamang ang mga ginawa ko. At ayan nga mga person, nakita nyo, hinati ko lamang sa gitna yung colored paper na black at ginuhitan ko nga ito each side dahil kailangan niya ay maging mas maliit nga ang sukat nito doon sa parting gitna na ginawa natin. At ayan mga person, guhitan niya natin para pantay-pantay ang ating pagkakagupit nito mamaya. Kailangan nga kasi ay mas maliit ang sukat nito upang makita naman yung lining na color pink sa pagdidikitan natin ito. Kung makikita nyo nga ay ginugupit ko na yung kanyang mga gilid para mas maging maliit na nga siya. Malaking tulong talaga yung mga linings o markings na ginagawa natin para mas maging pulido at mas maging pantay ang ating mga ginagawa. Ayan nga. Natapos na nga natin itong gupitin at naging mas maliit na nga siya. Itatabi na lang muna natin yung isang kalahati niya. At eto na nga, ididikit ko na siya doon banda sa gitna ng ating ginawang pang-cover ng scrapbook. So, ayan na nga. Gumamit na lamang ako ng glue dahil mas aksayado kapag double-sided palagi ang ginawa natin. Sayang naman yung double-sided. Meron naman ako ditong available na glue. Pero nasa sa iyo yan. Choice mo yan kung anong gusto mong gamiting pandikit. Inayos ko lamang yung pagkakadikit niya dahil umangat pa nga dun sa may mga gilid kaya naglagay pa ako ng kaunting glue.
Pagkatapos nga ay dumako naman ako dito sa kabilang side at gagawa naman ako ng design niya rito. Sinukat ko lang naman din ang isang pirasong colored paper na mas maliit dapat dito sa paglalagyan natin. Kagaya rin sa una na kulay black. Nagupit ko na nga pala ito at hindi ko na na-video. Mas malaki lamang to ng konti kaysa doon sa kulay black na ginawa ko. Basta ang mahalaga ay magkaroon ng onting space upang mangibabaw pa rin ang borderline na kulay pink. Gagamitin na nga natin dito yung natira nating pinagtabasan kaninang kulay pink sa ginawa nating cover ng scrapbook na ito. Ilalagay lamang natin ito sa ibabang bahagi ng color blue na ginawa natin. At ayan nga mga person, tinupian ko lamang ito upang maidikit nga siya. At lalagyan lang natin yan ng double-sided at tatansyahin nga natin ang sukat nito. Kailangan niya kasi magmimistulang parang bulsa siya ng kulay blue na colored paper. At ayan, diniinan ko lamang ito sa pamamagitan ng gunting. Matapos ko nga mamarkahan kung hanggang saan lamang ito ay nagdikit na nga ako ng double-sided tape sa magkabilang gilid niya. At kung hanggang saan lamang yung madidikitan ng double-sided tape ay hanggang doon lamang ang kakailanganin ko, kaya naman gugupitin ko nga yung excess nito. At pagkatapos nga ay tinansya ko nga uli ito kung talagang sukat na sukat. At ayun, saktong-sakto. At ang gagawa naman natin ng paraan ay itong sa bandang ibaba niya. Sinukat ko nga lang din at tinansya saka ko ginupitan upang maipit na nga natin siya doon sa color blue na colored paper. Tinanggal ko lamang yung mga magiging excess at saka rin natin ulit lalagyan niya ng double-sided tape dyan sa may bandang ibaba niya upang maidikit na nga natin ito sa color blue colored paper na ginawa natin. Sa ginawa ko sa dalawang magkabilang gilid ay ginupit ko lamang kung hanggang saan lamang aabot yung double-sided tape. At ang kaibahan lamang dito ay ginupitan ko to sa magkabilang side na parang pa-triangle upang sumukat na nga siya sa pagkakadikit dito sa blue colored paper. Katapos nga ay naidikit ko na nga ng ayos ito at napagdikit ko na nga ang color pink na colored paper at color blue colored paper at nagmistulan na nga itong bulsa. Sumunod nga ay lalagyan naman natin ito sa mga gilid niya ng double-sided tape upang maidugtong na nga rin natin ito dito sa ginawa nating scrapbook. At ilalagay lang naman natin yan dito sa may kabilang gilid. Kaya naman dapat bawat side din ay may pandikit upang kumapit itong mabuti. Pinas forward ko na nga lamang at nadikitan ko na nga ito at ididikit na nga natin siya dito sa ginawa nating scrapbook. At tingnan nyo nga mabuti, sukat na sukat at para na nga rin siyang may bulsa. Lalagyan naman natin ito ng design dito sa gitna para magmukha naman siyang cute. At ayun yung mga person, ginamitan lang naman natin ito ng tira-tira natin black na colored paper. Tinansya ko nga lang din ang sukat nito at naglagay lamang ako ng disenyo nito sa kanyang 4 na sulok. At saka naman dinikitan ko na nga ito ng glue upang maidikit ko na siya dito sa paglalagyan natin ng design. At ang susunod naman nating gagawan ay itong isa may ibabaw na parte ng color blue na colored paper. Ginamit ko lamang din yung natira pang itim na colored paper at saka naman hinati-hati ko ito sa 3. Tinansya ko na lamang din ang sukat nito at saka ko pinagpantay-pantay. Tapos ko nga ma-divide ito into 3 ay lalagyan ko na nga ito ng glue upang maidikit na natin to dito sa ating ginawang scrapbook. Ang ganda nga naman ang kalalabasan nito kaya manood kayo hanggang dulo. Napaka-useful at napakarami nating mailalagay sa ginawa nating scrapbook na ito. Natapos ko na nga itong idikit at ayan na nga ang kinalabasan. Sa susunod naman ay gagawa naman din tayo ng para dito sa may gitna. Hindi ko na nga pala na video yung paggawa ko pero ganyan lamang. Gumawa lamang ako ng 2 parisukat. At pinagdikit ko ito hanggang sa makabuo nga ako ng 4 na katulad nito. At ayan nga mga person, gagawa naman ako ng paglalagyan natin ng mga ginawa kong parisukat. At ayan, ginuhitan ko lamang ito ng
tatlong parte na ganyan. Gayahin nyo lamang yun nasa video at hindi ko nga maipaliwanag ng ayos. At didikitan ko nga ito ng mga double-sided tape dahil dito natin ididikit yung mga ginawa kong parisukat. Ayan mga person, tansya nyo lamang yung mabuti upang hindi mag-excess ang ating mga double-sided tape. Panoorin nyo lamang mabuti itong video at magagets nyo rin yan. Ayan mga person. Ayan, ginawan ko nga pala yan ng 4 na double-sided tape dahil 4 na parisukat nga yung nagawa natin. So, ganyan lamang, tutupian natin siya bawat guhit na ginawa ko kanina. Susundan lamang natin yung mga guhit na ginawa ko at ayan, tinupi-tupi ko na ngang mabuti. Pagkatapos nga ay tinanggalan ko na nga rin ng mga takip itong double-sided para maidikit ko na nga isa-isa itong mga ginawa kong parisukat. Ganyan lamang mga person, dapat pantay-pantay din sila. Madali lamang yung ginawa kong parisukat na yan. Bali, dalawang magkaibang sukat na parisukat lamang yan at pinagdugtong ko sila, pinagdikit ko silang dalawa. At yan nga ang naging kinalabasan. At ayan na nga mga person, na pagsunod-sunod na nga natin yung mga ginawa kong parisukat at binaliktad ko nga ito. Saka naman nilagyan ko nga ng double-sided yung dulo niya, yung dulo ng pinaka-holder niya at may ididikit nga tayo dyan. Dapat medyo lampas lamang siya sa ginawa nating parisukat dahil ito nga yung magiging holder din. Napansin ko ngang bitin pala itong pinagdugsungan ko ng mga parisukat. Kaya naman dinugsungan ko ito ng mas mahaba pa. Tinansya ko na lamang din ang sukat ito at ginamitan ko ng double-sided tape upang madugtungan ang haba nito. Nang matansya ko na nga ang tamang haba nito ay binalik ko na nga ang procedure dito sa dinikit natin kaninang mahabang color blue. Mas mahaba dapat siya ng kaunti doon sa ginawa nating parisukat. Tapos ko nga lagyan ng double-sided tape yung kabilang gilid ay ito naman ang aking ginawa. Itinupi ko ito at pinagdugsong na nga. Ito nga ang magiging resulta. Pag hinila mo itong pababa ay magiging ganyan na. Ang galing nga mga person. O diba? At dahil successful nga itong ginawa natin, ididikit na nga natin ito sa ginawa nating scrapbook. Gagamitan lang din natin ito ng double-sided tape upang kumapit ito dyan. Dinugsungan ko pa nga ito ng mas mahabang handle para mas madali nga itong hilahin. Ayan mga person, tingnan nyo mabuti. At ididikit na nga natin dito sa ginawa nating scrapbook. Tcharan! At tingnan nyo, ang ganda ng pagkaka-slideshow niya. O, diba? At eto na nga pala ang nagawa ng Ate Angel nyo, yung mga dapat ilagay dito sa parang bulsa na ginawa natin kanina. At ganyan nga magiging effect niya, o diba? Hindi ko na nga na-video kung paano niya yan ginawa. Anyway, kahit anong design naman ay pwede nyong gawin dyan, kaya kayang-kaya nyo na yan. So anyway, dumako na nga tayo dito sa isa pang space dahil gagawa nga tayo ng parang maliit na sobre. Ganito lamang ang ginawa ko, gumamit lang ako ng color blue na colored paper at tinupi ko to into 3. Ayan mga person. Nakakatuwa nga at magbumuka itong maliit na sobre. Diniinan ko lang din ito sa pamagitan ng handle ng gunting para naman matupi siyang mabuti. At dinlagyan ko nga lang ito na parang triangle na markings dahil dito ko na nga gugupitin yung magiging takip ng sobre. Sinundan ko lamang yung markings na ginawa ko na parang pa-triangle at nilagyan ko nga ng kurba doon sa gitna. At ayan na nga, tingnan nyo, nagmuka na siyang sobre. At lalagyan ko nga ito ng mga markings para mas magmuka na nga talaga siyang sobre. Yung mga natirang color black na pinagupitan ko kanina ay makakagawa pa nga ako ng maliit na heart. At dito ko nilagay sa may sobre. Ayan, ang cute, diba? Nang matapos ko ang gawin ng ating cute mini sobre ay nilagyan ko na ito ng double-sided sa likod at tinikit ko na rin doon sa ginawa nating scrapbook. Ang susunod naman ay gagawin na naman natin doon sa kabilang side ng scrapbook kung saan wala pang ang kadise-disenyo. Medyo mahirap nga ito pero sundin lamang natin ang instruction at madali lang naman natin itong masusundan. Sa isang colored paper na blue ay hinati-hati ko nga ito ng ganyan. Nilagyan ko muna sa dalawang gilid ng maliit na margin, ginuhitan ko ito at hinati ko na nga sa 4 yung natirang mga space. Ganyan mga person, o diba? Tingnan nyo na lang mabuti at masusundan nyo rin ang instruction na yan. Pagkatapos naman ay gumawa ako dito sa gitna na parang zipper. Drawing lamang ako dyan na parang hulumang lapis. At dahil nga yan, magmumukhang bulsa mamaya pag dinikit na natin yan.
Tignan nyo na lang mabuti mga person, hindi ko talaga matansya kung papaano dahil medyo malabo nga yung lapis natin. Isinukat ko na nga pala yung nagawa ng Ate Angel nyo na ilalagay natin dyan. Ayan, tandaan nyo yung ilalagay nyo dyan na isusuksok nyo ay sukatin nyo mabuti para alam nyo kung gaano kahaba ang ilalagay natin dyan para magkasya siya kapag in-insert natin siya mamaya. So, ganyan lamang ang nagawa ko mga person. Pagkatapos nga, ay gagamitan ko nga yan ng cutter mamaya. Ginupit ko nga muna pala yung mga excess na hindi kakailanganin dito sa ating gagawin. Ayan lamang yung kabilang gilid at yung maliit na box dito sa gilid ang hindi kailangan. Ganyan na magiging resulta. Kailangan talaga ay maguhitan natin ito para matansya natin kung saan ba ang mga gugupitin. At tulad nito ay gagamitan ko na nga ito ng cutter para mabutasan ko na itong inihulma kong parang lapis. Ito nga ay magmumukhang bulsa or zipper mamaya. Ayan, tingnan nyo mga person. Dahan-dahan lamang sa paggamit ng cutter at baka mahiwa nga tayo. Nang mabutas ko na nga ito ay nagtira ako dyan sa gilid para hindi siya matanggal totally. Ganyan dapat. At sumunod nga si Ate Angel na nga ang nagtuloy nitong kanyang scrapbook dahil nangangalay na ako. Madali na lang naman ito. Ayan, nilagyan niya ng mga double-sided dyan sa magkabilang gilid at ididikit niya na nga iyan para maidikit niya na rin mamaya doon sa scrapbook na gagawin namin. So, ayan mga person. Ayan, para matakluban na siya. Magmumukha nga talaga itong pocket mamaya. Ayan, isinilid niya nga at kasyang-kasya nga yung ginawa niya kaninang i-insert dyan. Hindi na nga rin niya na video kung paano niya yun ginawa dahil nasa akin nga itong cellphone. Isang cellphone lang kasi ang gamit namin ngayon. At ayan mga person, dinikitan lamang niya dahil idudugtong niya na nga ito doon sa ginawa nating scrapbook. Tingnan nyo na lamang mabuti ang video. Pasensya na kayo kung medyo naguluhan kayo. At sana ay may napulot nga kayo na konting tips dito sa ginawa naming scrapbook dahil marami rin sa inyo ang magkakaroon ng assignment or projects na ganito. So, ayan yung mga person nung nabuo na nga ng Ate Angel nyo ang parang sobre ay ayan, nilagyan niya nga rin din ng marking sa gilid para magmukha siyang maganda at disenyo na rin. Ayan. Lagyan na nga rin niya ng markings yung ginawa kong butas kanina at ayan, para naman may palatandaan kung saan ito bubuksan. So, ayan niya, natapos na nga niya. Ang sumunod naman ay ididikit niya na nga ito sa ginawa nating scrapbook. Tingnan nyo nga, malapit-lapit na talaga itong matapos. Ito na yung pinaka-last part dahil dito na lang yung space na hindi pa natin nalalagyan. Gagawa lamang siya sa black colored paper na parang film. Ganyan lamang ginawa niya. Gumawa siya ng dalawang parihaba at tinupi niya ito sa gitna. Gumamit nga rin pala siya dito ng puting bond paper para ito yung magiging disenyo niya sa gagawin niyang parang film. At ayan mga person, tingnan nyo, tinansya-tansya lang din niya. At sa kanya ito gugupitin na parang box na maliliit. Ayan mga person, panoorin nyo na lang mabuti ang video at mamaya ay masusundan nyo rin naman ito. Kung titingnan nyo nga ay medyo mabusisi at matrabaho ang ganitong project or assignment. Pero kapag sinamahan mo nga ng dedikasyon at inspirasyon at kung magiging desidido ka talaga sa ginagawa mo ay hindi mo mamamalayan ay matatapos ka na. At nakakatuwa nga kung makikita mo ang pinaghirapan mo ay magiging maganda ang resulta. At ayan nga mga person, nagawa na ng Ate Angel nyo ang parang film at itidikit na nga lang din niya yan mamaya dyan sa scrapbook. At makikita nyo na ang kahihinatnan at kalalabasan ng aming ginawang assignment ng scrapbook ng Ate Angel nyo. Papakita ko na lamang dito sa video na ito. Nakakatuwa nga tingnan dahil malapit na talaga itong matapos. Tingnan nyo naman, pakunti-kunti lang ay ito na ang magiging resulta. Ganyan lamang, kailangan lamang natin ng mga colored paper, double-sided tape, glue, gunting at ruler at lapis para matansya nating mabuti kung anong sukat ng itong gagawin nating scrapbook. Nakakatuwa nga sa ginawa naming scrapbook na ito ay napakarami naming details na nailagay. Tingnan nyo naman mga person, napakamabusisi pero pag natapos ka ay nakakatuwa talaga. Ang sarap pagmasdan. Napaka-productive ng araw na ito dahil natapos namin ang project or assignment ba ito ng Ate Angel nyo. Ang galing-galing naming dalawa. Tingnan nyo mga person, ganyan lamang. Nilagyan lamang niya yan ng mga bond paper dyan para magmukha siyang film at didikitan niya lang yan sa mga gilid. Ang maliliit na square para magmukha na nga siyang totoong film.
And mamaya-maya lang, this is it, pansit. Ito na ang nagawa namin.